Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ang video natin for today guys ay tungkol sa pag-lowered ng harapan nitong ating motor. So ito guys ay DIY lang. So hindi po ako mechanic, hindi po ako expert. Sineshare ko lang naman kung paano ko siya ini-lowered at kaya naman ito mag-isa. So ganito yung setup natin guys. Meron ditong lifter ng sasakyan, tapos nilagyan natin ng kahoy para hindi mapuwersa yung araro nitong ating motor. Ito naman yung tornilyo, yung dalawang tornilyo na luluwagan natin dito sa shock. Tapos yan, yung part na maalikabok na yan sa shock mismo, yan yung gagawin nating pattern. So yung maalikabok na part na yan, yan yung part ng shock na hindi naaabot ng bump, or pag may bump, pag nag-compress yung shock, yan yung pinakasagad ng pwesto niya. So yan yung gagawin nating pattern. Ito naman yung dalawang tornilyo ng tapalodo. So tatlo lahat yung tornilyo ng tapalodo, nasa pinakailalim yung isa. So umpisahan na natin. Ito yung itsura ng motor natin pag wala yung tapalodo. At kung mapapansin nyo, yung part na hindi naaabot ng shock kaliwat kanan, pantay yan guys. So yan yung gagawin nating reference. So dapat ingatan natin na hindi yan mabura habang nag-adjust tayo ng tornilyo at nung mismong height ng shock. Actually napakaliit lang nitong tools ko, pero kaya naman luwagan yung apat na tornilyo na yan. And then yung dalawang tornilyo sa baba, kaliwat kanan, luluwagan lang natin siya, hindi natin siya kailangang alisin. Yun namang tornilyo sa pinakaibabaw, both left and right din, yun ang aalisin natin. Kasi yung stainless part ng shock, meron dong groove. So for safety purpose naman yun ng lahat ng motor. Merong groove doon at doon nakapaloob yung tornilyo sa taas para hindi mag-move yung shock kapag napuwersa siya, natodo yung puwersa ng motor sa pagkakakompress. Hindi siya mapepersang tumaas. So para naman mai-adjust natin yung shock pataas, kailangan natin ng Phillips screwdriver para medyo paluwagin natin tong gap nitong part ng butterfly na nakagrip dito sa ating shock. So habang niluluwagan natin yung nakagrip na yon sa shock, sa stainless part ng shock, ay unti-unti babawasan natin yung height nitong lifter. So kung mapapansin nyo, nilagyan ko rin ng kalso yung gulong para hindi masyadong nakatungo yung ating motor. So habang niluluwagan natin yung part ng butterfly na nakagrip dito sa mga shock, kaliwat kanan, ay unti-unti binababa natin yung height ng lifter. And then ginagalaw ko or pinipihit ko bahagya yung stainless na part ng shock para umangat siya. Dahan-dahan lang to at dapat hanggat maaari sabay. Or kung ano yung height na i-adjust mo sa kaliwa, yun din yung height na i-adjust mo sa kanan.
Kapag tingin natin, na-reach na natin yung height na dapat nating ibawa sa kanya, kaliwat kanan, at kung tingin natin pantay na yung height nung kaliwat kanan na shock, higpitan na natin yung tornilyo sa baba. Yung mga tornilyo na yan, meron niyang marker. So, ibalik lang natin yung kung saan nakatutok yung marker na yon dun sa original position niya. And kung gusto natin or kung kaya naman, mas higpitan pa natin siya this time. So yan na yung itsura ng ating shock after ko i-adjust itong kaliwat kanan. So yan yung sinasabi ko na naging reference natin yung part na maalikabok. So equal lang yan, kaliwat kanan. Yun yung ginawa kong pattern sa adjustment. So yung stock na tornilyo para sa ibabaw, hindi na natin magagamit yon, kaya bumili na ako sa labas. So ito ay size 10 pero mas mahaba siya dun sa stock para malagyan natin ng bolt. Ito guys ay for safety purposes. At ganito yung itsura niya after ko ilagay yung tornilyo. Ayan. So yun yung pinaka nasa ibabaw. For safety purposes yun guys, para hindi siya gumalaw talaga. So bakit diyan nakaharap? Ang tanong, ba't dyan nakaharap yung tornilyo, hindi sa likod? So gawa kasi nitong tube para sa disc brake. So ayan, madadali kasi yan kung doon natin inilagay yung tornilyo na yon. Wala naman siyang epekto, walang problema dito sa tapalodo. So ibalik na natin. Siyempre kung paano natin inalis yung tapalodo, ganun din natin ibabalik. And dito guys, yung kagaya ng sinabi ko kanina, dito sa motor 1.5 cm yung na-adjust natin. Maliit kung tutusin, pero malaki yung impact nya. So kung dati tiptoe ako, ngayon medyo nalalapat ko na yung halos kalahati nung paa ko dito sa motor natin pag ginagamit ko siya. Hindi na ako hirap i-atras itong motor, hindi na ako hirap itulak siya habang nakasakay. Goods na siya, goods na siyang gamitin. So yan yung itsura nya after nating i-adjust yung height ng shock at after nating lagyan ng ibang tornilyo for safety purposes nga ulit guys. So ganun ko lang siya kadali ginawa. Kaya mo din. So bago ko tapusin tong video na to, baka may magtanong kung bakit ganun yung procedure na ginawa ko. Actually meron akong isang video ng paglo-lowered. Sniper naman yon kung paano siya gawin ng yung aalisin pa yung gulong, kaya lang medyo matagal yon. Na ilalagay ko sa baba yung link nung video nung sniper na nilowered namin. May katulong ako doon. Actually nagpatulong lang ako doon. And ito this time DIY talaga. At sa mga nagko-comment, nagko-correct ng mga terminologies natin at yung mga spelling natin, so salamat, engagement yon. Thank you sa pananood, thank you sa pagko-correct. Na-appreciate ko yon, hindi ako naiinis sa mga ganong correction. So salamat sa inyo. At hanggang dito na lang tong video natin. Sa susunod yun namang paano ko siya lalagyan ng park brake. So hinihintay ko pa yung parcel. So hanggang dito na lang, salamat sa pananood. Paalam.